Nasa harapan na natin ngayon ang bagong Yamaha Sniper 2024 version at ito ang standard version. Mas pinaganda ang kanyang color combination, mas sporty, mas brusko at mas eye-catching na talaga. At sa video na to aalamin natin kung magkano nga ba ang kanyang presyo, ang down payment at ang magiging monthly installment mo. Pag-uusapan na rin natin ang kanyang mga specs, kung may binago nga ba o may mga dinagdag na features at kung sulit nga bang bilhin itong bagong Yamaha Sniper 2024 version na ito. Nandito tayo ngayon sa Yamaha 3S Shop. Dito yan sa Barangay San Roque, Iriga City. At ayan, nasa harapan na natin ngayon ang bagong standard version na Yamaha Sniper 155. At ayan guys, ang ganda ng bagong kulay nitong Yamaha Sniper standard version na ito. Napaka-premium talaga. Dito sa kanyang front fairings, mas pinamacho itong kanyang bagong design. Mas maumbok na itong kanyang fairings dito na parang maskulado. At dito naman sa kanyang head cowling, medyo may sungay na itong kanyang design. Tapos meron siyang ventilation dito sa harapan para sa aerodynamic at sa disenyo na rin. Then dito sa gitna meron siyang ventilation dito para sa aerodynamic at meron siya ditong emblem ng Yamaha. At ganun pa rin yung design ng kanyang ilaw, naka-separate high beam and low beam headlight ito. Nandito sa taas ang kanyang low beam at nandito naman sa baba ang kanyang high beam. Ganun pa rin yung kanyang forma at para sa akin hindi na kailangan baguhin yung design ng headlight nitong Yamaha Sniper dahil maganda na talaga. Sa tingin ko nga nahihirapan din ang Yamaha kung paano nila mas papopugiin ang dati ng poging Yamaha Sniper, diba? Ay kung mapapansin natin, medyo kaunti lang ang mga binago dito, pero mas gumanda talaga, mas umangat yung kanyang bagong aura, yung kanyang bagong disenyo. Anyway, yung kanyang headlight ay naka-LED yan. Then of course, meron siyang DRL o daytime running light na dagdag visibility at dagdag forma dito sa Yamaha Sniper na ito. At dito pa lang sa harapang bahagi nito, napaka-pogi na talaga. Talagang sporty yung kanyang design, napaka-modern at very premium talaga. Dito sa gilid, meron lang siya mga minimalist lang na decals na liquid cooled, then meron color orange na line. Then dito naman sa kabila, meron din siya ditong decals na assist and slipper clutch. Then yung kanyang mga turn signal lights ay nandito pa rin sa ilalim. Anyway, yung kanyang mga turn signal lights ay naka-bulb type pa rin. Pero maganda naman dito sa Yamaha Sniper 155, meron itong built-in hazard lights. At dito naman sa gilid, napaka-sporty nitong kanyang side fairings. Maganda yung pagkakadesign nitong kanyang mga edges. Then of course, meron siya ditong malaking emblem ng Yamaha. At meron siya ditong decals na fuel injection na very minimalist lang. At naka-highlights dito ang Sniper na color silver, then color orange itong line na nasa ilalim. At maganda yung kanyang decals dito sa gilid dahil color black yung background ng Sniper, kaya kitang kita at mababasa talaga kahit malayo pa. At ang gandang tingnan itong kanyang fairings sa parang putol, parang double layer itong kanyang side fairings dito, diba? Nandito sa baba, meron pa siya ditong decals na may nakalagay na Yamaha, Diasil at ang 6-speed. At meron siyang cowling dito para sa protection na rin sa kanyang makina. At the same time, nakadagdag forma na rin siya. Then ayan, maganda yung pagkakakombine nitong color glossy black na kanyang fairings. Then meron siya ditong minimalist lang din na decals na VVA o variable bulb actuation. Then dito sa dulo nakalagay ang 155 with color orange na line sa ilalim. At napakaganda ng kulay ng kanyang mugs. Hindi mo na kailangang ipa-repaint pa dahil bagay na bagay itong color orange sa mugs nito sa kanyang kulay. Bumagay siya dito sa mga orange niyang mga decals. At talagang high quality yung ginamit na pintura dito sa kanyang mugs. Ay diba, napaka-sporty and very modern yung combination nila. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 155cc, liquid cooled 4-stroke single overhead cam, 4-valve single cylinder. Ang compression ratio nito ay 10.5:1. Then of course, ito ay naka 6-speed at ang kanyang maximum power ay 17.9 PS at 9,500 RPM with a maximum torque of 14.4 Nm at 8,000 RPM. At kahit ito ay naka single overhead cam lang, ang panlaban naman ng Yamaha dito ay meron itong VVA o variable bulb actuation. Meron itong dalawang camshaft para sa low RPM, mid RPM at high RPM. Kaya malakas ang kanyang arangkada at meron siyang dulo. Then of course, fuel injected ito kaya matipid ito sa gasolina. Anyway, ang kanyang fuel capacity ay 5.4 liters at kumukonsumo lang ito ng 35 to 40 km per liter. Pero syempre depende pa rin yan sa riding habit mo. At napakaganda talaga ng handling ng Yamaha Sniper kahit pa ng mga version 1 dahil na rin siguro sa malalapad nitong gulong. Ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 90 by
80 by 17. Sa likod naman ay 120 by 70 by 17. Then naka-tubeless na ang kanyang mga gulong. Then sa suspension naman ito, naka-telescopic fork sa harapan at naka-single shock dito sa likuran. At maganda yung kulay ng spring ng kanyang shock dito sa likuran, no? Color gray. Pagdating naman sa kanyang braking system, naka-single disc brake with single piston caliper dito sa harapan. Ganon din sa likuran. At kagaya ng sabi ko kanina, ito ay standard version. Ibig sabihin, hindi pa ito naka-ABS. Pagdating naman dito sa kanyang instrument panel, naka-fully digital display. Ganon pa rin yung kanyang design. Sa mga switches naman ito, meron siya ditong high beam and low beam switch at ang kanyang passing light switch, turn signal light switch at ang kanyang busina. Sa kabila naman ang kanyang kill switch at ang kanyang hazard light switch at ang kanyang electric push start. At maganda itong kanyang stock na hand grip, high quality, malambot ito, masarap sa kamay kaya hindi ka magkakapaltos. At malambot lang din ang kanyang clutch kaya hindi ka mahihirapan. Perfect na perfect to para sa mga beginner pa lang sa paggamit ng declutch na motor. Then ayan, disusi ito at maganda sa kanya, meron siyang shutter lock kaya safe na safe, hindi siya masusundot-sundot. At ang ganda rin ng kanyang stock na upuan, meron siyang anti-slip kaya hindi ito madulas. Then bagay na bagay itong kanyang mga white stitches sa kanyang design. At ayun, diba, malapad ito kaya komportable ka sa mahabang biyahe, ganun din ang angkas mo. Pagdating naman sa seat height nito, ganun pa rin naman, 795mm. Mababa lang ang kanyang seat height kaya perfect na perfect to sa mga hindi gaano matatangkad, sa mga average height ng mga Pilipino, mga 5 flat, mga ganun. Then mataas ang kanyang ground clearance, 150mm. Kaya safe na safe ito sa mga matataas na humps, sa mga lubak-lubak at hindi rin aabutin ang paa mo kung dadaan ka sa mga basang kalsada. Then very lightweight lang din itong Yamaha Sniper na ito dahil 119 kilos lang. Dahil na rin mas lightweight ang ginamit na frame dito pero mas matibay. Pagdating naman sa kanyang taillight, ganun pa rin yung kanyang design. Naka R1 inspired ito na parang big bite yung kanyang disenyo. Naka LED yan, very compact yung kanyang design. Then yung kanyang mga turn signal lights ay nakahiwalay. Ay, diba? Very sporty yung design nito pero naka-bulb type pa rin yung kanyang mga turn signal lights. Then ayan, bagay na bagay yung design ng kanyang stock na muffler. Then meron itong heat guard kaya safe na safe ang paa mo, hindi ka mapapaso dito. Pagdating naman sa kanyang presyo, kanyang cash price dito sa Iriga City ay 125,900 pesos. At pwede mo rin siyang i-avail ng installment. Ang minimum down payment nila dito ay 16,000 pesos lang. At ang magiging monthly installment mo sa 36 months ay 5,602 pesos lang. At meron ka ng 2024 version na Yamaha Sniper 155 na standard version. Ay, diba? Napaka-pogi. Wala kang pagsisisihan talaga dito sa bagong motor na to. Although wala namang nadagdag sa kanyang specs para dito sa standard version, pero yung R version nito ay naka-ABS na. At yan ang abangan ninyo sa susunod nating video. At para sa akin, masasabi kong sulit na sulit ang pera mo dito sa Yamaha Sniper standard version dahil affordable pa rin yung kanyang presyo pero meron ka ng sporty at maangas sa motor. Pagdating naman sa performance, hindi ka mabibitin dahil subok na talaga yan sa Yamaha Sniper. Sa mga piyesa naman, hindi ka mamomroblema dahil maraming available dyan. Kaya masasabi ko, sulit na sulit talaga ang pera mo dito sa Yamaha Sniper 155 standard version. Kaya guys, ano masasabi nyo dito sa bagong Yamaha Sniper 155 standard version na ito? I-comment nyo na lang sa baba at kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun na guys, hanggang sa muli, ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless.